Huwag na tayo maglokohan. Yung mga katulad mo, medyo ano yan, medyo... hindi talaga pang mayor. Hindi talaga pang mayor ang tawag sa'yo. Ang kailangan sa'yo pang vlogger, ganyan. Kasi yung banat mo, style mo, bumabanat lagi. Vlogger yan. Ganyan ang vlogger. Oh, walang problema doon, di ba? Kalayaan mo yan. Freedom of speech. Kahit nga pinipigilan mo yung freedom of speech ko eh. Bakit mo kanyo pinipigilan? Di umano, ha? Allegedly, ha? Ewan ko kung yun ang kanyang intention. I'm not sure if that is your intention, but nagdemanda ka nga sa akin eh, di ba? Porket tinapik ko lang yung ginawa mo kay Enrile, yung tinapik ko lang din yung sinabi ni Roque, dinimanda mo na kaagad ako. Ano yun? Yung ba ay para pigilan ako magsalita? Huwag ganun. Hindi maganda yun, sir. Isa pa yan. Gusto ko lang i-point out sa mga taga-Caloocan. Nung tatim pong tinapik po si Trillanes tungkol po dyan sa issue ng Scarborough, na hindi naman po ako nagsabi ng opinion na yon. Yun po ay sinabi ni Roque at yan po ay nakatala sa Senate hearing noon time na plenary ba yun? I'm not sure kung ano yun. Pero nung sa Senate, nakalaban niya si Enrile, akin lamang pong diniskasyon. Akin lamang pong binigyan ng opinion. Hindi po ako nag-imbento ng facts. I did not give any facts. Yun po ay pagdidiscuss lamang ng aking opinion. Opinion is not a fact. It means yun lamang ang aking tansya o pananaw sa isang bagay. Yun ay karapatan ko, freedom of speech ko yun. Ano ginawa mo? Nagsampa ka ng kaso ng libel, di ba? Tanungin kita, sir. Tanungin kita, sir. Tama ba yun? O yun ay pangaano ng freedom of speech ng isang tao. Eto ang tanong ko sa inyo, mga taga-Caloocan. Kung kayo kaya, pinamunuan itong mama na ito, at meron kayong nakitang hindi maganda, meron kayong ginawa may nakita kayong ginawa niya na hindi maganda at kinriticize nyo, ano kaya sa tingin ninyo ang maaaring gawin nitong mama na ito sa inyo? Ito kasing mama na ito, ang dami niyang dinimanda. Pagka hindi niya nagustuhan ng sinabi sa kanya, ang dami niyang dinimanda. Ang lakas bumanat ng mama na ito sa mga Duterte. Ang lakas mamintang ng kung ano-ano sa mga Duterte. Pero pag siya na ang binanatan, hindi niya matanggap. Pikon kagad siya. Ang bilis niya magsampa ng kaso. Ginagamit niya yung pagiging senador niya at siya ho dahil may pera, ginagamit niya ho yun na magsampa ng kaso sa katulad ko na isa lamang vlogger o isa lamang anchor ng SMNI. Di ba ho? Kahit pa po kayo isang membro ng isang lehitimong media, hindi ho tama. Kasi nga ho, yan ho ay freedom of speech, ika nga po. So ibig sabihin po niyan, kalayaan ko yan. Ang tanong, mga kababayan, kayong mga taga-Caloocan, kung may makita kayong hindi maganda sa kanyang pamamahala, kung meron kayong nasilip na sa tingin ninyo ay merong katiwalian, at ito'y inyong pinuna, tinanong, ano kaya ang maaaring gawin ni Trillanes sa inyo? Yan ang tanong ko sa inyo. May kalayaan kaya kayong punahin siya bilang mamamayan ng Caloocan? May kalayaan kaya kayong batikusin siya bilang mamamayan ng Caloocan? Di ba? Wala. Bakit? Baka mamaya matakot na kayo, mademanda kayo, di ba? Wala. Balik tayo sa Senado. Ano ba nagawa nitong mama na to sa Senado? Tanungin ko kayo. Aside sa marami siyang kaaway, marami siyang inaway, marami siyang binanatan doon, ano pa ang ginawa niya? Ito, kikwento ko sa inyo. Alam niyo ho ba na pagdating ko sa Senado, meron na isa sa mga general natin na kanya hong itinapos ang kanyang buhay dahil siya ay nabatikos at binanatan ng todo-todo sa Senado? Alam niyo ho ba yun? Meron nung, alam niyo na, bawal sabihin dito sa YouTube yun, baka ma-demonetize tayo. Ano tayo dito, ma-strike tayo ng ano. Pero kanya hong isinuko na ang buhay dahil po siya ay binaboy sa Senado. Alam niyo ba kung sino yon? Eto paparinig ko sa inyo.
Hindi ako magkikwento. Si Pangulong Duterte na magkikwento sa inyo nito. O, pakinggi. O, ito ha. Imagine what happened to Reyes, General Reyes. General. Sinabihan niya publicly na, no. Do not, sabi niya, may honors, may I be allowed to talk so that I can also defend my honor and dignity. Anong sinabi ni Trillanes? Team Ayer, ha, kasama niya. No, stop it. You do not have any dignity. 10 million a month. Hindi ko kinuha yan. Senator Trillanes. No, I'm just trying to protect my reputation here. You don't have any reputation to protect. No. You don't have any reputation to protect. Ayan. So, ayan po nangyari doon. Diba? Kinuwento nga ni Pangulong Duterte. This person, si Angelo Reyes, kanya pong inano na ang kanyang buhay dahil po siya inabastos ng todo-todo sa Senado. Sabi ni Pangulong Duterte yan. At isa na po doon ay dahil doon sa di umano'y sinabi ni Trillanes na you do not have a name to protect or honor to protect. Ulitin natin. Imagine what happened to Reyes, General Reyes. General. Sinabihan niya publicly na, no. Do not, sabi niya, may honors, may I be allowed to talk so that I can also defend my honor and dignity. Anong sinabi ni Trillanes? Team Ayer, ha, kasama niya. No, stop it. You do not have any dignity. 10 million a month. Hindi ko kinuha yan. Senator Trillanes. No, I'm just trying to protect my reputation here. No. You don't have any reputation to protect. You do not have reputation to protect. Ganyan po, ha? No. You don't have any reputation to protect. Yan. Ganyan no si Trillanes, ha? Naging eksena ng magkaharap si Senador Antonio Ayan, ha? Kumakagat labi pa pala ito. Mike Abe, ikaw ba yan, Mike Abe? Hindi, totoo, di ba? Kita ninyo? Yan, ganyan tao ho yan. Again, hindi ko po sinasabing ang dahilan lang ni Angelo Reyes ay si Trillanes. That's not my point. Hindi yun. Maaring maraming dahilan kung bakit hindi natin alam. Siya lang ho nakakaalam nung kung anong dahilan. Pero ito yung mga pangyayari before niya gawin yung madilim na ginawa niya sa sarili niya. Yung kanyang pinatay ang kanyang sarili. Ang tanong, ganito ho ba ang gusto nating maging mayor ng Caloocan? 'Di ba? Hindi ho ito tapang eh. Iba ho yung tapang sa honorable, respectful. Tandaan nyo, AFP, chief. Sabihin, yan ang pinakamataas sa AFP. Eto, PM Mayor din supposedly. Dati niyang boss yan. Ganyan niya pagsabihan. Diba? Siguro, talaga nasaktan si Angelo Reyes dyan sa pagdinig na yan. Not only Trillanes, marami pang ibang mga pagkakataon. Pero sigurado ko, isa yan sa pinakadinamdam ho ni Angelo Reyes nung siya po ay nabubuhay pa. Nung time na ganyan. Diba? Again nililinaw natin. Hindi ko po sinasabing siya ho ang dahilan kung bakit nangyari yung kay Angelo Reyes. Hindi ko sinasabi si Trillanes ang dahilan nun, Pero sigurado kung isa yan sa mga dahilan ng kanyang sakit sa puso. Kaya na lang nagawa niya. Isipin nyo, isang taong napakatapang, isang taong lumusob sa gera, isang taong talagang ang kalaban ay matitindi. Maging AFP chief ka ba naman? Ikaw ang pinakamataas na namumuno sa ating armed forces. Biglang ganun ang ginawa sa buhay. Tapos etong si Trillanes, ganyan lang ang gagawin sa kanya. Kaya no wonder this person, wala daw talaga makasundo ito sa Senado. Kasi alam mo yun, if you do not respect the person because you think that person is alam mo yun, hindi maganda, hindi maayos, o that person is corrupt or whatsoever, but at least
respect, 'di ba, the title, respect the office. Dapat may ganun eh. Pwede mo naman sabihin in a nice way, hindi yung binabara mo yung tao na akala mo walang pamilya. Eh kung ikaw, hindi sa iyo mahalaga yung honor sa mga taong katulad ni AFP Angelo Reyes, ay napakahalaga ng honor. Kaya ako, eto lang dito sa announcement ni Trillanes talaga, ewan ko mga taga-Caloocan, kung kaya nyo na magkaroon ng ganitong klaseng mayor, may good luck sa inyo. Kung ganitong klaseng ng mayor ang iboboto ninyo, wag na ho kayo umasa. Yung lugar ninyo ay magkakaroon ng good vibes o kaya magkakaroon ng positibo. Wag na ho kayong umasa. Alam nyo na kung anong klaseng tao yan, binoto nyo pa. O, di ba? Kasalanan nyo na yun, di ba? Sabi nga nila, eto marami dyan nagagalit sa mga nasa taas, nasa gobyerno. One part, may kasalanan talaga, sobrang tindi ng kasalanan ng mga ilang mga government official. Pero malaking parte kasi doon, bakit nyo pinaupo? O, di ba? Bakit ninyo binoto? Sasabihin nyo sa dulo na budol kami, di ba? Ang pahirap sa atin eh. May pagkakataon tayong kilatisin yung iboboto natin. Ilang buwan din niya mga ngampanya. Ngayon pa lang alam nyo na tatatakbo to. Kilatisin ninyo. Lahat ng record na i-google ninyo, lahat ng pinagagawa nito. Di ba? Malalaman ninyo. Ngayon pa lang alamin yan ninyo. Wag na yung biglang sasabihin nyo sa dulo na budol kasi kami. Hindi, huwag na tayong ganun. Nabudol na nga kayo ngayon. Papabudol na naman kayo sa 2025. Araw-araw nyo na pagiging budol niyan. Ito lang Kaya nga mga kababayan na sa taga-Caloocan, ewan ko sa inyo kung iboboto nyo pa ito. Pero kung kayo nga ay taga-Caloocan, i-comment nyo nga dyan sa baba, iboboto nyo ba yung ganitong klaseng tao? O ito ay dapat itapon na sa basura? Di ba? Kayo, ilagay nyo, comment lang po kayo dyan Okay? So maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kita ulit tayo. God bless everyone.